Yo, what's up? This is I2K. Ngayon guys, andito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Kapapasok ko lang sa wakas na iya sarado na. Okay guys, sabay-sabay natin bigyan ng reaksyon at komentary ang bagong video ni Pinas News Insider. Shoutout pala kay Pinas News Insider at naglalabas siya ng mga ganitong klaseng content. Kahit pa paano, marami tayong nalalaman at nautunan sa loob mismo ng gobyerno. Game guys, simulan na natin. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang inutil ka, hindi sila dapat ratuhin bilang VIP. Ito ang naging mainit na banat ni Senator Raffy Tulfo sa mga suhulang immigration officer sa pagdinig sa Senado dahil sa di umano'y human smuggling na nangyayari sa loob ng NAIA. Kaya panawagan ng taong bayan, ipasara na lang ang NAIA para kasamang mawala ang matagal ng mga salot sa loob ng NAIA. Para yung bagong NAIA, bagong mga tao, hindi yung tulad dito yung nagkakaroon ng kung ano ng mga anomalya, di ba? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos magsagawa ng investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa aligasyon ng human smuggling na nangyayari di umano sa loob ng NAIA, tila nagturuan ng CAAP, NIA at PNP Aviation Security Group kung paano nakalipad ang isang private plane. Gayong mayroon itong mga pasahero na hindi naman dumaan sa tamang proseso na pinapatupad ng NAIA sa kanilang mga pasahero. Yung mga ganong nangyayari pala sa loob ng NAIA, no? Kahit hindi sila dumadaan sa tamang proseso Diba? Pero na nangyari noong February 13, ang mga naturang pasahero di umano ay binigyan ng super VIP treatment. Pinapayagang makapasok ang kanilang mga sasakyan sa tarmac hanggang sa tabi mismo ng eroplano. Hindi sila dumaan sa standard inspection procedure tulad ng mga ordinaryong pasahero ng eroplano na pumipila sa immigration booth para sa mga international flights na kung saan sumasailalim sa biometrics at iba pang screening procedure. At matapos marinig na kawawa naman yung mga pumipila na napakahaba, no? Dumadaan sa tamang proseso. Tapos yung iba hindi pa dumadaan sa tamang proseso, no? May mga anomalya talaga sa loob ng NAIA. Mga mangbabatas ang naging paliwanag ng mga opisyal na tila nagturuan kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Kaya naman hindi na nga napigilan ni Senator Raffy Tulfo na tawagin silang inutil dahil ang insidenteng ito na nangyayari sa loob ng NAIA ay magpapatas hindi lamang sa posibleng smuggle ng mga individual, kundi pati na rin sa hindi pagsunod sa regulasyon sa paliparan na naglalagay sa panganib ng ating pangbansang seguridad. At ang illegal na aktibidad na ito ay maaring makapinsala sa ating bansang Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Raffy Tulfo, nananawagan po kami sa inyo. Sana po ay pasara na lang yung NAIA na yan at dapat linisin ang mga buaya sa NAIA. Perwisyo sa mga kapwa Pilipino yan at dapat, Senator Tulfo, mula sa taas at hanggang sa baba, dapat maimbestiga. Shoutout din kay Senator Sir Raffy Tulfo. Pero yun mo, months pa lang din nakakalipas pero napakarami na nilang nagagawa. Ang dami na nilang nagagawa. Hindi tulad ng mga ibang senado dyan na todo reklamo, todo batiko sa ating president. Nakakainis yung mga ganong klaseng tao. Buti pa itong mga to, sila Raffy Tulfo, diba? Talagang kaagapay ng ating Pangulo yung mga yan. Gahan lahat. #ipasarado na. Salamat po Idol Senator Raffy Tulfo. Tama po kayo dyan. Pag ibang lahi, todo asikaso at walang kaaba-abala, labas-pasok sila. May special treatment pa.
Pero pagkapwa nila, lalo na kaming mga OFWs, Oo. ang dami-daming tinatanong at Yung mga OFW dito, ang talagang dumadaan sa tamang proseso yung mga yun. Mula sa pagpila, pag-asikaso ng mga papeles, yung mga OFW talaga. hinahanap. Imbis na padaliin ang proseso sa amin, kabaliktaran po. Naturingan pa naman po kaming mga buhay na bayani. Pero kung itrato kami dyan sa airport, daig pa't higit pa na masahol pa dito sa mga bansang pinagtratrabahuan namin. Only in the Philippines po. Idol talaga. Dito sa abroad kung nasaan kami ngayon, wala po kaming kaproblema sa paglabas-pasok namin bilang mga legal na manggagawa. Ang sakit pong isipin na sa sarili naming bansa dyan pa kami makakaranas ng mga ganyang problema. Sad to say po, pero totoo. Sana po maaksyonan nyo agad ang hinaing naming mga OFWs in regards dyan sa mga concern namin pagpasok namin dyan sa airport natin. Salamat po, Idol. Mabuhay po kayo. Idol Rafi, kung di man lang mapasaraya ang NAIA na yan, ay dapat palitan na lang ng pangalan ng NAIA. Tama. Dapat po Manila International Airport or MIA na lang. Kasi nakakahiya na ang pangalan na yan at dapat tanggalin na lahat ng buaya dyan sa NAIA upang hindi na makaperwisyo pa sa mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. At sana din po wala ng VIP. Oo. Dapat pantay-pantay na lahat. Dapat patas lahat dyan, hindi porkit pa VIP eh. Mga taga-ibang bansa dapat, mga OFW dapat ang kwan dyan. Number 1 na kaagapay ng kwan, airport, di ba? At maraming salamat, Idol Rafi. Napakalakas mo talaga. Iba ka sa lahat ng senador. End quote. Who are those people na nag-screen to make sure na itong mga sasakyan na ito ay clear, walang dalang illegal na mga gamit o bomba, etc. etc. And sino po yung nag-jot down ng mga pangalan ng mga vehicles na yan? And then, another question is, yung pong manifesto ibinibigay po atin the day before, right? Sa mga authorities doon sa airport. After na may bigay one day before, tulad ng yan sa insidente ngayon pinag-usapan natin, merong gustong sumingit. Diba? Nakapasok ng vehicles. Sino po yung duty at that time? Kasi ang sinasabi ng PNP, gusto rin nila, meron silang intel report na pinahinto nila yung pag-alis ng aeroplano because they want to board the plane. That's what the PNP said, right? Kaya nga, nagkaroon ng konting kaguluhan. So, kung may intel ng PNP na pinahinto niya yung paglipad ng aeroplano para makaboard sila, then bakit nakalusot sa kanila sa gate lang mismo yung private vehicle na sakay ng mga VIP passengers na pilit na ipinapasok sa aeroplanong yon? Again, going back to my first question, pakilinaw, sino ang nag-screen sa mga private vehicles na pumapasok sa restricted areas ng ating mga airport? Thank you for your question, Mr. Senator. Based po dun sa standard operating procedure po namin, si General Manuel Gonzales po, yung Assistant General Manager for Security, sila po yung nag-handle nung pag-screen po ng mga... Hindi ba dapat yan, ABSICOM? That should be a PNP concern. Kasi malay mo kung mga fugitive nandyan, malay mo kung may mga bomba yung mga sasakyan na dala niyan. Malay mo kung suicide bomber yung nakasakay dyan o yung driver niya, sabi kanina, ibabanggalan, pag nasa loob na, ibabanggalan sa nagtitake off, naglalanding na aeroplano, di maraming mamamatay. So wala ba tayong ginagawang pag-check beforehand to make sure na yung itong plate number so and so dapat the day before na may papasok na sasakyan, maghahatid ng VIP sa private jet na sakay, dapat yung the day before, binibet o chinecheck na agad yung sasakyan. Sino may-ari nito, sino mga sakay niyan, sino mga driver niyan. Tama po kayo. And then pagdating ng oras, on the same day, an hour before, another checking na naman. Continuous. And that should involve the ABSICOM, not the MIA, because MIA wala ata silang capability pagdating sa security. That's not their expertise. That's the expertise of the ABSICOM because they're trained for that. Not the MIA. Dapat hindi Blue Guard yan. Mawalang galang na sa ating mga Blue Guard. They don't have enough training and expertise para mag-screen, mag-profile ng mga kriminal. That should be the responsibilities of the ABSICOM, not the Blue Guards, not the MIA. Bakit yung pinapahanda sa Blue Guard? Dapat yung Blue Guard, mag-inspeksyon lang sila sa mga lumalabas na mga kagamitan, inilalabas o pinapasok ng kagamitan dyan sa loob ng airport, yung para sa mga nagtitinda sa loob ng airport, etc. etc. O para mag-make sure na walang nananakaw ng mga gamit sa airport. Sila mag-check ng mga bag, etc. Pero pagdating sa seguridad, pagpasok ng mga sasakyan sa isang restricted area, that should be the job of the ABSICOM because they're well trained for that.
Bakit Blue Guard? Based po dun sa initial investigation po na ginawa ng aming team sa MIAA, may mga pagkukulang po na nangyari. The first one is ang chinek lang po nila is yung driver. Hindi ho yung pasahero o yung mga sakay dun sa mga sasakyan. Chinek ba yung plate number? Yun po, isa pang lapse din po. You did not even check the plate number of the car that entered the airport? Shit. Yung bang sinasabi kanina sa Senator Estrada, dapat a day before na may papasok na gano'ng sakyan, chinecheck nyo na agad yung plate number, you run through the system, kung ito ba sino may-ari sa sakyan na ito, kung ito ba matinong tao, hindi. Sorry, Is that Senator how Jinggoy. stupid you are? Mr. Chair, based doon po sa information, chinek naman po nila based doon sa approved na list of vehicles that are going inside na iya. Pero dapat a day before, di ba, in-informa naman kayo na may papasok na VIP Poncio Pilato, may dalang ganitong plate number. The day before, nirun through your system sa PNP to make sure na itong may-ari sa sakyan ay walang record. Di ba? Hindi yung right there and then saka kayo magagawa ng checking sa plate number. E paano kung yung plate number na yung nakaw pala at yung mga sakay puro mga hoodlums? Mr. Chair, Dapat one day before, meron na kayong ginagawang checking. tama po kayo, Sa lahat sir. ng papasok vehicles. Tama? Tama. And then lastly, would you recommend in this committee na sana magkaroon ng processing center para sa lahat ng VIP passengers sa mga private planes tulad ng nangyari sa mga regular passengers? Meron isang processing center dadaan sa butas ng karayom tulad ng nangyari sa amin. What makes them so special at sila ay pwedeng sumakay sa kanilang sasakyan, Lexus, BMW, Ferrari, diretso-diretso sa aeroplano and then boom, sasampa. Nang ganun-ganun lamang. Would you agree na dapat magkakaroon na tayo ng processing center for Yes, these sir. people? Mr. Chair, tama po kayo, sir. Ang recommendation po namin after this incident is for us to have a one-stop shop processing center po. And the first recommendation that we have is for us to do it sa terminal muna. Ideally po kasi, sir, sa ibang bansa, what they have is a general aviation terminal. Nakaseparate din po yung commercial flights tsaka yung private jets. So, sa Asia po, based dun sa na research po namin, parang Vietnam lang tsaka Philippines ang walang general aviation. So therefore, Mr. Chair, I would recommend itong mga VIP passengers, mawalang galang na sa kanila kung sino man kayo, stop na muna yung sasakay sila sa kanilang private vehicles at didiretso sa aeroplano mismo. From now on, they should be processed just like everybody else. Dumaan sila sa process na piniprisk, pinapatanggal sapatos, belt, and nadadaan sila sa immigration booth. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, sasakay sila sa kanilang BMW, Ferrari, Lexus, diretso-diretso na agad yan sa aeroplano, sabay sampa. Wow! Who are these people? Bakit binibigyan sila ng Sana all super VIP treatment? I have some things I need to discuss, and then later some questions I need to ask and need to find answers for those questions. For the meantime, ito lang po muna, Mr. Chair. Number one, in my humble opinion, Mr. Chair, I would like to recommend the cancellation or suspension immediately of the license of Globan. Kasi po itong Globan, nakadalawang beses na po ito ng ma-involve sa kalokohan. Una yung sa kaso po ni Dargani, and then ito, for the second time around na naman. Pangalawa, I need to know the name of the videographer if possible. We need to talk to him because it's very important, very vital dito sa investigation. Why? Kung siya po'y bago lamang, then wala na kung masyadong itatanong sa kanya. Pero kung siya'y matagal na, say 1 year ago, then he knows a lot, or she or he knows a lot. Maybe this is a turf war. Maybe nagkaunsehan. Kaya ngayon pa lang siya nag-video. Kasi kung matagal na talaga niyang alam na merong nangyaring trafficking dyan or katiwalian, he or she could have done yung pag-video long time ago. Siguro, nagkaunsehan. But anyway, salamat sa iyo kung sino ka man, dahil sa iyo, nagkaroon tayo ng ganitong investigasyon, then therefore, magkakaroon na ng kaayusan sa seguridad ng ating mga airport, particular sa NAIA. And then I also need to know, yung sinasabi kanina ni Senator Grace po, Mr. Chair, kung sino yung immigration officer na he was supposed to be off duty at that time and yet nandun siya sa airport. So, we need to know who the guy is. Roon na sila. No? Maybe he can shed light. More lights, if you will, dito sa ginagawang investigasyon. And then third, kailangan po yung seguridad sa airport clearly defined, Mr. Chair, because I see overlapping of functions. Meron tayong MIA, meron tayong ABSICO, meron tayong Customs, meron tayong CAAP, meron tayong Blue Guard, na kanya-kanyang diskarte sa pag-secure ng airport. Sino ba talaga ang dapat pangunahin mag-secure ng airport? Amin. Number 4, Amin yung kaya. pong mga hinahabol
yung last minute na gusto sanang ipasok na pasahero sa aeroplano na hindi po naipasok. Anong ginawa ng PNP o ng mga otoridad doon? Did you guys take their names? And who are they? Maybe sila yung mga fugitive na gustong tumakas sa bansa. Maybe tama sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, ito yung mga nangidnap at involved sa patay sa Pogo. Number 5, yung pong aeroplano na sinasabi niya final destination is Dubai, na hindi pala at yun ay lumipad pa sa ibang bansa. And who are those passengers na kasama sa paglipad pa for another country? I think it's Geneva. Number 6, I would like to request, Mr. Chair, to immediately stop yung practice na pinapapasok po ang mga private vehicles, kasama na po dyan yung mga handlers, to stop yung pagpasok sa mga restricted areas. Kasi, Mr. Chair, lahat po ng mga VIP passengers sa chartered plane, pinapayagan po pumasok sa restricted areas. Now, kung meron pong suicide bomber, hindi ko alam kung paano klaseng security check ang ginagawa nila screening. Meron isang suicide bomber na nag-drive dyan sa sasakyan na yan. And then may parating na aeroplano, say 777, palayo lang, nasa Panginoon, Philippine Airlines o Cebu Pacific. All he has to do is kung gusto niya manggulo, babanggain lang yung aeroplano sa salubungin. It has to be stopped muna hanggat walang clear guidelines para masiguro na talagang lahat ng mga papasok na sasakyan doon ay well screened and talagang dapat authorized. Number 7, processing of VIP passengers. Unlike sa ating mga regular passengers, Mr. Chair, dumadaan tayo sa tinatawag na butas ng karayom. Pagpasok ng airport, kinakapkapan tayo, pinahubad yung sapatos natin, belt, empty pockets, etc. And then, bago pumasok sa pre-departure area, another process na naman. Whereas these VIP chartered passengers, hindi po sila dumadaan sa ganitong klaseng proseso. And this has to stop. What make them so special? Itong mga VIP chartered passengers. Dapat dumaan din sila sa butas ng karayom. Dapat magkaroon sa inspection sa kanila. Number 8, processing of passengers. Pinoprocess po yung mga VIP chartered passengers doon po sa aeroplano. Ano pong klaseng gadget ginagamit ng immigration, ng customs, ng quarantine? Cellphone. What the heck? Dapat yan, meron man lang device o gadget o mechanism na hawak nitong immigration na yung device na yon o gadget, movable gadget, konektado doon sa central database ng immigration na real-time maibabiometric siya at malalaman kung meron siyang hit o wala. Sa ngayon po kasi, Mr. Chair, itinatawag lang sa itong immigration officer, tatawagan niya yung kanyang kasamahan doon sa central. Si Mr. Juan B. de la Cruz, ito yung passport number niya, ito yung date of birth niya. Okay ba siya? Sasabihin doon, okay. Wala siyang hit. That's it. Dapat, dadaan siya din sa butas ng karayom tulad ng ginagawa ng mga ordinary passengers. May mga biometrics, pipicture ka pa, and so on. So, here, I would recommend siguro ma-modernize natin yung ating mga airports. Ang tanong, Mr. Chair, kung nangyari ito sa NAIA na isang medyo modernized na airport, paano pa kaya po sa mamalit na airport tulad sa mga Kalibo Aklan, Davao International Airport, etc. Mangyayari talaga to. And last but not the least, kayo po dyan sa ABSECOM at NIA, ayus-ayusin yung trabaho nyo. Meron pa nga palang, Mr. Chair, na Blue Guard. Ano ba ang scope ng responsibility ng mga Blue Guard? Kasi kayo po ang first line of defense, PNP and NIA. Kasi pangalawa na lang po yung immigration at yung kinakailangang customs. Ayusin niyo po yung inyong trabaho dyan, PNP and NIA. Ako, personally, matagal na nangyari ito. Salamat again doon sa videographer. Matagal na nangyari ito, kaya lang nagka-onsehan, kaya lumitaw to. Salamat at nagkaroon ng konsehan. Dahil kung hindi nagkaroon ng konsehan, hindi nagkaroon ng bukulan, hindi ma-expose to. Tama. Believe it or not. Salamat, Mr. Chair. At yun na nga mga kababayan, ano na ang mas... At yun nga po dito po nagtatapos ang ating reaction video dito kay Pinas News Insider. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli ako po si I2K. Yeah, peace out.